Ang mga salita ay may kapangyarihan. Minsan ito'y nagiging mas malalim at mas matalim kesa sa itak. Kapag nasambit, ito'y nagiging tila anino na sumusunod sa atin. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang tumugon. Maaliwalas ang paligid at humuhuni ang mga ibon sa labas ng bahay. Kasalukuyang umiinom ng kape si Brenda. Ilang sandali pa inilapag niya ang tasa sa mesa. At saka mataman niyang tinitigan ang kaharap. Ang kanyang pinsan naman na si Corina ay hindi mapakali sa pagkakaupo sa harap niya. Kinakabahan at bahagyang nag-aalangan sa paghingi ng tulong. Malamig kasi ang pakikiharap ni Brenda. At nakataas ang kilay habang nakatingin sa kanya. Brenda, pasensya na kung nakakaistorbo ako. May emergency lang kasi sa bahay kaya hihingi sana ako sa iyo ng tulong. Ngayon lang naman ako lalapit sa iyo eh. Ngayon lang? Hindi na bago yung sinasabi mo, Corina. Hindi lang naman sa akin ka lumalapit at humihingi ng tulong. Kundi pati na rin sa iba nating kamag-anak. Sa tingin mo hindi ko alam yan? Oo nga, pero pangako, babayaran kita kaagad kapag may nakuha na akong pera. Pangako? Ilang beses ko nang narinig sa'yo yan eh. Ang problema kasi sa'yo, hindi ka marunong magtanda. Parang lagi kang naghahanap ng taong sasalo ng problema mo. Hindi ko gustong maging pabigat. Kailangan ko lang talaga ng tulong ngayon. Tulong? Tulong ang kailangan mo? Hindi lahat ng tao sasaluhin ka na lang palagi. Matuto kang ayusin ang sarili mong problema. Huwag mo na akong idamay pa dyan. Natigilan naman si Corina. Ramdam ang kirot mula sa mga salita ni Brenda. Para siyang maiiyak sa sobrang hiyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Bahagya na lang siyang yumuko. Para hindi makita ng pinsan niya ang pamumuo ng luha sa mga mata. Pambihira ka kasi. Bakit sa akin ka na naman humihingi ng tulong ngayon? May mga utang ka pa nga sa ibang mga kamag-anak natin eh. Hindi ka ba nauubusan ng dahilan? Hanggang kailan ka ba ganyan? Pasensya ka na, pero kailangan ko talaga ng tulong. Alam kong nakakahiya pero wala na akong ibang malapitan sa ngayon eh. Ngayon lang naman, nakikiusap ako. Para naman sa mga bata eh. Malapit na kasi mga anak si Janice at hanggang ngayon wala pa kaming pambili ng gamot. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, magtrabaho ka na maayos. Hindi pwedeng umasa ka nilang lagi sa akin o sa pinsan ko. Hindi tama na lahat ng problema mo. Ipapasa mo na lang sa iba. Anong tingin mo sa amin? ATM? Nakakaubos ka na ng pasensya. Hindi ito para sa akin, Brenda. Kundi para sa mga anak ko. Nakikiusap ako. Wala na rin talaga kaming makain. Si Roberto, nawala na naman ng trabaho. Hindi ko na rin alam kung saan kukuha ng pambaon ng mga bata. Aba! Mga bata, mga bata! Huwag mo isisi sa akin ang mga kapalpakan niyo bilang magulang. Isa pa, hindi ko responsibilidad ang mga problema mo. Kung hindi niyo pala kayang suportahan ng mga anak niyo, edi sana hindi na kayo nag-anak ng marami. Alam kong hindi mo ito responsibilidad, pero hindi ko na talaga alam kung kanino palalapit. Kahit kaunting tulong lang sana. May kaya ka naman sa buhay kaya ako sa iyo lumalapit. Hindi tungkol sa kung may kaya o wala ang usapang ito. Kailangan mo kasing matuto ng leksyon. Kung patuloy kang aasa sa iba, walang mangyayari sa'yo. Tingnan mo nga yung si Roberto. Lahat na lang ng trabaho ay tinatanggihan. Paano kayo aasenso sa buhay niyan? Unti-unting tumigil sa pag-iyak si Corina. At naging malamig ang kanyang boses nang muling magsalita. Brenda, palagi mo na lang ako minamaliit. Alam ko mahirap ang sitwasyon ko. Pero hindi mo alam ang lahat ng pinagdadaanan namin. Hindi ka ba talaga naaawa? Hindi ito madadaan sa awa. Disiplina at responsibilidad ang pinag-uusapan dito. Paano ka magbabago kung hindi ka naghahanap ng tamang solusyon sa mga problema mo? Salamat sa paalaala. Hindi bale, hindi na ako babalik dito. At sana, hindi mo rin kailanganing humingi ng tulong balang araw. Tingnan natin kung sino mangangailangan sa hinaharap ko, Rina. Isa kang inutil. Wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Grabe ang kapal ng mukha. Ako naman ang tinatakbuhan ngayon. Ewan ko ba sa kanya? Hindi naman ako bangko para sa mga problema niya sa pera. Umiihip ang malamig na hangin sa labas ng bahay. At tila may binabalak si Corina. Habang humahakbang siya palayo sa bahay ni Brenda.
Hindi mo alam kung anong klaseng sumpa ang kaya kong bitawan, Brenda. Pero hindi magtatagal. Malalaman mo rin. Tahimik na nagpatuloy si Corina sa kanyang paglalakad. Dala ang bigat ng kanyang galit at kawalan ng pag-asa. At sa mga sumunod na araw, may mga pagbabagong darating sa buhay ni Brenda. Mga pagbabagong magpapayanig sa kanyang buhay at magpapaalala ng mga salitang binitiwan niya. Ang mga anino ng kanyang masasakit na salita ay hahantong sa isang pangyayaring pinukaw ng galit. Ma, kain na po kayo. Pinagluto ko po kayo ng paborito ninyong adobong manok. Teka, bakit parang hindi ko malunok ang pagkain ko? Ang sakit ng lalamunan ko ah. Parang may nakabara. Ano ba naman to? Ang init na nga ng ulo ko kanina tapos ngayon ito naman. Ma, baka sobrang stress lang po kayo. Wala po kasi kayong pahinga nitong mga nakaraang araw. Subsub na nga kayo sa trabaho, pati yung mga gawain sa tindahan. Kayo ang umaako. Tawagan ko na kaya si Dr. Santos. Baka kailangan niyo na po magpatingin. Naku, hindi na kailangan yan. Ano? Konting sakit lang ng lalamunan, doktor agad. Akala mo kung ano na? Magpapahinga lang ako at mawawala rin to. Huwag kang OA, Nina. Bumagsak ang pinggan mula sa lamesa. Umubo ng malakas si Brenda at nahihirapan sa paghinga. Nataranta naman si Nina sa nakikita sa kanyang ina. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Bakit hindi ko malunok? Parang may nakabara sa loob. Pakiramdam ko may nakaipit sa lalamunan ko. Aray! Para kong sinasaksak. Ma! Ano po nangyayari? Hindi na normal yan. Dapat tumawag na tayo ng doktor. Mukhang hindi niyo na po yan kakayaning tiisin, Ma. Hindi ko kailangan yan. Sandali lang to. Kaya ko to, Nina. Mawawala din to, napagod lang siguro ako. Lumalakas ang pag-ubo ni Brenda at lalong bumibigat ang paghinga niya. Parang may kung anong bumabara sa kanyang lalamunan. Si Nina naman ay abala sa paghahanap ng numero ng doktor at maririnig ang takot sa kanyang pagsasalita. Ma, hindi na to biro. Ayoko na. Tatawag na po ako ng doktor para ipatingin yan, Ma. Huwag na natin ipagpabukas pa. Pakiusap, huwag kayo matigas ang ulo. Wala akong sakit, Nina. Sinabi ko nang okay lang ako. Huwag mo kong kulitin. Kailangan ko lang ng tubig. Pahingi ako ng tubig. Ma, eto na po yung tubig. Uminom na kayo. Tumigil sandali si Brenda sa pag-ubo. Ngunit nang subukan niyang uminom, hindi niya malunok ang tubig. Patuloy ang kanyang pag-ubo at lalo itong lumalala. Hindi ko kaya. Hindi ko malunok. Hindi ko maintindihan. Bakit parang lalong nagbabara ang lalamunan ko? Nabitiwan ni Brenda ang baso dahil sa panginginig ng kamay nito at bumagsak sa sahig na naging dahilan para mabasag ito. Umiiyak na si Nina habang hawak ang cellphone at halos hindi matipa ang numero ng doktor dahil sa sobrang takot at kaba. Ma! Ayos na ba kayo? Sumagot po kayo! Tatawagan ko na po si Dr. Santos. Huwag na, Nina. Kaya ko to. Wala lang to. Ma! Humingi na po ako ng tulong. Tahimik lamang ang paligid. Tanging ang pag-ubo ni Brenda at malalim na paghinga ang maririnig habang pumapatak na ang luha ni Nina. Sa patuloy na pag-ubo ni Brenda, tila may hatid na sumpa ang bawat hininga. Hindi niya alam. Ngunit ang lahat ng galit at hinanakit na pinakawalan niya noon ay unti-unting bumabalik. Ang mga salitang minsan niyang binitiwan ng walang pakundangan ay bumabalik ngayon sa anyo ng sakit na hindi niya maunawaan. Ang sumpa ay nagsisimula ng gumalaw. Maya-maya lang ay pumunta na mag-ina sa pinakamalapit na ospital.
Mrs. Valdez, nakakuha na namin lahat ng resulta mula sa mga pagsusuri. Nascan na ang lalamunan mo. Isinailalim ko na rin sa endoscopy. At batay sa pagsusuri namin, wala po kaming nakitang problema. Mukhang ayos naman ang lalamunan nyo. Walang impeksyon o kahit na anong nakabara. Isa pa, baka dala lamang yan ng stress. Ire-refer kita sa isang espesyalista para makasiguro tayo. Paano wala? Paano niyo masasabing wala ang sakit-sakit pa rin? Para kung tinutusok sa loob. Parang may nakasalpak na kutsilyo sa lalamunan ko. At hindi nawawala ang nararamdaman ko sakit. Hindi to basta stress, Doc. May sakit talaga ako eh. Naiintindihan po namin ang nararamdaman nyo, Mrs. Valdez. Pero kailangan po nating tanggapin na minsan, ang stress at anxiety ay maaaring magdulot ng sakit sa katawan. Kahit wala talagang nakikitang bara o sugat. Ang katawan natin ay may koneksyon sa isip. Kaya posibleng epekto ito ng matinding emosyon. Baka psychosomatic ito at Hindi ko lang to iniisip. Hindi to guni-guni. Totoo ang sakit na nararamdaman ko. Hindi na nga nawawala ang kirot eh. Tapos sasabihin niyo sa akin na gawa-gawa ko lang to. Ma, pakiusap. Baka po iba na talaga ang nararamdaman ninyo. Baka may ibang dahilan. Hindi naman pwedeng galit at init lang ng ulo lagi ang pinapairal ninyo. Hindi ako nababaliw, Nina. Huwag mong palabasin na nasisiraan ako ng bait. Alam ko ang nararamdaman ko. Hindi to normal. Hindi to simpleng stress. Bakit ba parang tingin niyo kayo may kontrol sa katawan ko? Mrs. Valdez, baka kailangan natin tingnan ng ibang posibleng dahilan. Minsan kasi hindi pisikal ang pinagmumula ng sakit, pero Oo, alam ko yun. Pero hindi niyo naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Ma, wag na po kayo makipagtalo. Hindi ko na alam kung paano kayo tutulungan. Pakiusap lang. Magtiwala kayo sa mga doktor. Huwag niyo nang pahirapan lalo ang sarili ninyo. Kailangan niyong pakinggan ang mga sinasabi nila. Hindi niyo naiintindihan. May humahawak sa akin. Parang may anino na bumabalot sa loob ng katawan ko. Hindi ko kaya. Hindi ako baliw. Totoo ang nararamdaman ko. Sa kabila ng kasanayan ng mga doktor, hindi nila magamot ang bagay na hindi nila nauunawaan. At sa bawat salita ni Brenda, lalong nagiging mas malinaw na may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang pagdurusa. Isang dahilan na hindi maipaliwanag ng siyensya o ng teknolohiya. Samantala, tumitindi ang pagbulong ng mga espiritu sa paligid ni Corina. Ang tunog ng humahampas na hangin sa bintana ay sumasabay sa malamig na panahon, habang ang apoy mula sa mga kandila ay gumagalaw sa bawat ihip ng hangin. Pinaghahandaan na niya ang huling bahagi ng kanyang ritual. Ipinako mo ako sa mga salita mo, Brenda. Inalipusta mo ko at trenato na parang basura. Ngayon, ipapako kita sa sakit. Ang sakit na dulot ng mga salita mo. Ang sakit mula sa kalungkutan. Ang bawat duhang pinatulo mo mula sa mga mata ko. Lahat ng ito, mararamdaman mo. Maririnig ang mga pira-pirasong salamin na nababasag. Inipon ni Corina ang mga to at maingat na iniipit sa loob ng bibig ng isang maliit na manika. Bawat basag na piraso ay may hatid na kasamaan. Maririnig ang mahihinang bulong ng mga espiritu sa hangin na tila sumasabay sa ngit-ngit ng kanyang damdamin. Hindi ka makakatakas, Brenda. Sa bawat subo mo ng pagkain, may hapde. Sa bawat lunok mo, may kirot. Sa bawat paghinga mo, mababalot ka ng takot. Nararamdaman mo na ba, Brenda? Ramdam mo na ba ang sumpang galit na itinanim mo? Tila may mga espiritong sumasabay sa kanyang ritual at pinapabigat ang enerhiya sa paligid. Ang mga kandila ay lumiliyab ng mas maliwanag habang lumalakas ang kanyang orasyon. Ang silid ay nagiging mas malamig at tila nag-aalab ang puot sa loob ng puso ni Corina. Sumpain ka, Brenda. Sa bawat paghihirap mo, maaalala mo ako. Sa bawat kirot, maririnig mo ang pangalan ko. Hindi mo ako matatakasan. Hindi mo matatakasan ang sumpa ng isang taong hinusgahan at pinagkaitan mo. Nagiging mas mabigat ang enerhiya sa kapaligiran at ang tunog ng mga bubog
ay mas lalong maririnig sa bawat galaw ni Corina. Hindi ka na makakakain ng maayos. Ang bawat subo ay magiging piraso ng salamin. Magiging masakit ito at hindi ka magtatagal. Hanggat hindi mo kinikilala ang mga kasalanan mo, ang bawat araw mo ay magiging bangungot. Muling naririnig ang pagbagsak ng mga piraso ng salamin sa sahig. Itinali ni Corina ang isang itim na laso sa leeg ng manika. At ngayon nagsisimula na ang huling bahagi ng ritual. Ang pagkakabuhol ng laso sa leeg ng manika ay simbolo ng pagsakal sa kaluluwa ni Brenda. Kapag bumalik ka sa akin, sa harap ng aking pintuan, sa harap ng taong sinaktan mo, doon ka lang mapapalaya. Pero hanggang hindi pa dumarating ang oras na yon, Brenda, lulunukin mo ang bawat pang-aapi na ginawa mo. Biglang tumigil ang pag-ihip ng hangin. Ang buong kapaligiran ay naging tahimik. Ngunit tila bumibigat ang hangin sa bawat saglit. Tumigil na si Corina sa kanyang ginagawa at tumayo, habang tinititigan ng manika sa kanyang kamay. Tapos na. Mula ngayon, Brenda, mabubuhay kang nararamdaman ng bawat kirot na inani mo. Ang sumpa ay nakadikit na sa'yo. Humupa ang mga bulong ng madilim na enerhiya. Ngunit naiwan ng malamig na presensya sa hangin. Tumayo si Corina sa gitna ng silid. Hawak ang manika sa kanyang kamay, na tila isang tropeyo ng kanyang paghihigante. Tandaan mo, Brenda, hindi lahat ng sugat ay naghihilom. Ang sugat na dinulot mo ay mag-iiwan ng pilat sa'yo, sa katawan at sa kaluluwa mo. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid. At maririnig ang mga huni ng ibon sa labas ng bahay ni Corina. Ngunit nag-iwan ng marka sa bawat sulok ang kanyang galit. Kinabukasan sa bahay ni Brenda, naglakas loob si Nina na sabihin sa kanyang ina ang isang bagay na ilang araw na niyang iniisip. Ma, baka po hindi ninyo magustuhan ang sasabihin ko. Pero narinig ko kay Ate Merly na may manggagamot sa kabilang bayan. Baka makatulong po siya sa inyo. Ano? Magpapaalbularyo ako? Nina, di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag na. Ayoko sumubok ng ganyan. Parang kalokohan lang naman yan eh. Pero ma, lahat po ng doktor na pinuntahan natin wala namang makitang problema sa inyo. Yung sakit sa lalamunan nyo, hindi na yan normal. Maraming pinapagaling si Mang Joaquin na hindi kayang ipaliwanag na medisina. Kilala siya sa baryo, ma. Baka sakaling makatulong po siya. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay, anak. Bakit ko naman susubukan? Ilang doktor na ang sumuri sa akin. Hindi pa rin nila mahanap ang dahilan ng sakit ko. Tapos, magpapaalbularyo naman ako ngayon. Ano naman ang magagawa ng isang albularyo, ha? Alam ko po yun, ma. Naiintindihan ko kayo. Pero ilang araw na po kayong ganito. Wala na rin kayong ganang kumain. Kung may iba pang paraan, hindi po ba dapat subukan natin? At ano? Papahiran ako ng langis? Magdadasal ng kung ano-ano? Tapos sasabihin na may espiritu raw na nagpapahirap sa akin? Wala namang masama kung susubukan natin. Hindi po ba? Halos lahat ng paraan nagawa na natin, ma. Alam kong pagod na kayo. Kaya ayokong nakikita kayong nagkakaganito. Ayoko ng ganito, anak. Ang sakit. Araw-araw na lang ganito. Kahit tubig, hirap akong lunukin. Yan na nga po, ma. Lalo kayong nahihirapan. Sabi nila, malawak ang kaalaman ni Mang Joaquin tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Tsaka, totoo ang mga sinasabi ni Ate Merly. May mga gumaling sa kanya. Yung mga hindi nakakahanap ng lunas sa ospital. Ay, at ano naman ang gagawin niya? Papadapain ako tapos dadasalan? Naku, baka mas mahirapan pa ako at lumalatong nararamdaman ko. Hindi po, ma. Hindi naman siya ganun. Hindi kanya pahihirapan. Sabi ni Ate Merly, maingat siya. Nagdarasal lang siya. Baka nga po may makita siyang hindi nakita ng mga doktor. Halos lahat na ng paraan nasubukan na natin pero baka may pag-asa sa ganitong paggagamot. Bakit ngayon mo lang sinabi yan, Nina? Kung tingin mo makakatulong yan, sana noon mo pa binanggit. Ayoko po kasing madagdagan ng mga inaalala ninyo. Pero ngayon, nakikita ko na hindi na kayang sagutin ng mga doktor ang mga tanong natin tungkol sa sakit ninyo. Ayoko pong umabot sa puntong mawawalan na tayo ng pag-asa.
Kaya sana naman, subukan lang natin. Pwede po ba? Hindi ko akalain na darating tayo sa ganitong sitwasyon. Pero siguro nga, wala na akong magagawa. Lahat sinubukan ko. Parang wala nangyayari. Sige na nga, wala rin naman akong ibang pagpipilian ngayon eh. Salamat naman. Hindi po kayo magsisisi. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para tulungan kayong gumaling. Huwag kang masyadong umasa, Nina. Hindi pa rin tayo sigurado kung makakatulong nga yan. Pero dahil sinabi mo, susubukan ko. Salamat. Baka kasi magsisi tayo kung hindi natin susubukan. Ito na siguro ang sagot. Bukas, pupunta na tayo kay Mang Joaquin at magpapagaling po kayo roon. Kinaumagahan, maririnig ang mga tunog ng ibon at mga kulisap sa paligid. Sa labas ng bahay ni Mang Joaquin, nakapalibot ang mga halamang gamot at maaamoy ang luya at bawang. Magkasama sina Brenda at Nina at parehong tensyonado habang nakatayo sa harap ng pinto ng bahay ng albularyo. Ang kahoy na pinto ay lumang-luma na at mukhang marami ng pinagdaanan, tulad ng taong nasa harap nila ngayon. Teka, ano ba tong pinasok natin, Nina? Hindi ako sanay sa ganito. Para kung binabalot ng kung ano. Kalma lang po kayo. Nandito tayo para humingi ng tulong. Magiging okay din kayo. Naku, Nina, wala naman akong sakit na kaya niyang pagalingin eh. Pero sige na nga, nandito na tayo eh. Tapusin na lang natin to. Pagbukas ng lumang pinto, ang tunog ng kahoy ay parang nagmamarka ng kasaysayan. Ang loob ng bahay ay maliwanag sa kabila ng pagiging simple nito. May mga kandilang nakasindi at mga halamang gamot na nakasabit sa pader. Lumabas si Mang Joaquin, isang matandang lalaki na nasa higit 50 anyos na at malalim ang mga mata. Tumango siya na para bang inaasahan na niya ang pagdating ng mag-ina. Magandang araw. Ikaw si Brenda, tama ba? Halika kayo sa loob. Mukhang matagal-tagal na rin kayong nahihirapan. Nababasa ko sa inyo ang bigat ng sakit na dinadala nyo. Nakapagpatingin na ako sa ilang mga doktor pero wala silang makitang sakit sa akin. Ano bang magagawa nyo na hindi nila kayang gawin? May mga bagay na hindi kayang makita ng mga mata o marinig ng mga tenga. Pero may mga enerhiya na mas malakas pa kaysa sa sakit sa katawan. Kung gusto mo ng tulong, kailangan mong buksan ang isip mo. Sige, sinabi ko na sa anak ko na wala na akong magagawa. Susubukan ko na lang to. Humakbang si Mang Joaquin papalapit kay Brenda. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tila may nararamdamang kakaibang enerhiya mula sa kanya. May malalim na sugat ang kaluluwa mo, Brenda. At ang sugat na yan ay mas mabigat kaysa sa inakala mo. Yan ang dahilan kaya ka na parito, hindi ba? Sige na, gawin mo na kung anong kailangan mong gawin. Pero ayoko ng mga drama, ha? Kung hindi mo ako mapapagaling, wala ka ring silbi. Wag mo akong paaasahin. Hindi ako makakain dahil parang may nakabara sa lalamunan ko. Kahit anong lunok ko, masakit. Nagsimulang magdasal si Mang Joaquin at hinahanap ang pinagmumulan ng sakit sa lalamunan ni Brenda. Ang hangin sa paligid ay tila lumamig. At naramdaman ni Brenda ang kakaibang enerhiya sa paligid. Hindi ko to ginagawa para lamang ipakita sa iyo ang mga bagay na gusto mong makita. Matindi ang galit na bumabalot sa iyo, Brenda. Ito ang pumasok sa isip at katawan mo at naging daan para magkaroon ka ng karamdamang hindi mapaliwanag. Galit? Anong ibig mo sabihin? Wala akong kaaway. Wala akong ginawang masama para sumpain ng kahit sino. May taong nagtatanim ng matinding galit sa iyo. Galit na malalim ang pinagmumulan pero hindi mo napapansin. Galit na naging daan para isumpa ka, Brenda. May piraso ng bubog sa lalamunan mo. Hindi ito pisikal na bubog, kundi espiritual. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi kayang pagalingin ng mga doktor. Huwag kang magpa-opera dahil malalagay sa peligro ang buhay mo. Bubog? Anong sinasabi mo? Paano mangyayari yun? Hindi mo ako kilala. Paano mo nalaman ang mga bagay na yan tungkol sa akin? Makinig ka sa akin, Brenda. Hindi ko kailangan kilalanin ka ng personal. Napakalakas ng galit na dala mo. At yun ang dahilan
Kaya ang lakas ng kapit ng sumpa sa'yo. Kung susubukan mo itong alisin sa ibang paraan, hindi mo magagawa. Magpapatuloy ang sakit. Pero kung gagawin mo ang mga sasabihin ko, makakahanap tayo ng paraan. Huwag kayong mag-alala. Gagaling ka rito sa bahay ko. Maririnig ang paghinga ng malalim ni Brenda. Labis ang kabang ngunit pilit na pinipigilan ng sarili na maniwala. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak sa kanyang lalamunan. Ma, pakiusap. Pakinggan niyo po siya. Narinig niyo na po ang mga doktor. Wala silang makitang mali. Baka sa pagkakataong ito, si Mang Joaquin ang tunay na makakatulong po sa inyo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Hindi to normal. Hindi ko maintindihan. Hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. May mga bagay na hindi nakikita ng mata o nararamdaman ng katawan. Ang espiritu ay isang malakas na bahagi ng ating pagkatao. At kapag may nasira, buong pagkatao natin ang apektado. Ang hirap paniwalaan na may sumpa, na may galit na ganito katindi. Sinong gagawa nito sa akin? Isang taong hindi mo binigyan ng halaga. Isang taong nasaktan mo nang hindi mo namamalayan. Ang mga salita mo, Brenda, ay parang mga sibat na bumabaon. At sa pagkakataong ito, bumalik ang mga yon sa iyo. Alam mo minsan, ang galit ay tulad ng basag na salamin. Kapag sinira mong tiwala ng iba, naiiwan sa iyo ang peraso ng salamin. Paano ko ito mababago? Paano ko matatanggal ang sumpang yan? Paano ko ibabalik ang lahat ng nasira? Kailangan mong harapin ang taong yon at magpakumbaba. Hindi ito madali, pero dapat mong gawin. Ang galit ay hindi basta nawawala. Kailangan itong alisin at kailangan mo ring ayusin ang relasyon mo sa taong ito. Handa ka bang gawin yun, Brenda? Muling umihip ang hangin at sa pagkakataong ito, tila may kakaibang presensya sa paligid. Napapikit si Brenda. Huminga ng malalim at tila unti-unti nang tinatanggap ang kanyang kapalaran. Ang maliit na silid ni Mang Joaquin ay napapalibutan ng mga anting-anting, mga kandila at mga halamang gamot na nakalagay sa mga paso at bote. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon habang si Mang Joaquin ay naghahanda para sa orasyon. Si Brenda ay nakaupo sa harap niya, bahagyang kinakabahan. Pero umaasa na sana'y mawala ng sakit na nararamdaman niya. Simulan na natin. Kailangan mo ng lakas ng loob, Brenda. Pero binabalaan kita. Minsan mas lumalala ang sakit bago ito mawala. Hinahanda na ni Mang Joaquin ng kanyang mga gamit. Mga maliit na kandilang sinisindihan at mahihinang bulong ng mga orasyon. Nina, parang hindi ko kaya. Ma, kaya niyo to. Nandito lang po ako sa tabi ninyo. May enerhiyang bumabalot sa iyo, Brenda. Matagal na itong umaaligid at sinasadya kang pahirapan. Sa ngalan ng mga ninunuot ng mga espiritu ng lupa, alisin ang sakit at sumpa na itinanim sa katawan ng babaeng ito. Bumulong siya ng mas malalim at mas tahimik ng mga dasal. Hawak ang mga halamang gamot. Pagkatapos ay sinindihan ng kandilang nasa tabi niya. Kumalat sa buong silid ang usok mula sa kandila na para bang may sarili itong buhay. Parang nawala yung sakit. Mang Joaquin, anong ginawa mo? Pansamantala lang ito, Brenda. Malakas at matindi ang sumpa. Kailangan mong bumalik para tuluyan itong mawala at maitaboy ang kapangyarihang itim na lumulukob sa iyo. Ibig niyo po bang sabihin, Mang Joaquin, hindi ito kagad matatapos? Babalik at babalik rin ang sakit ni Mama? Malakas ang sumpang itinanim sa kanya. Hindi basta-basta. Itinali ito sa kanya sa pamamagitan ng galit at puot. Habang may kasamaan sa puso ng taong gumawa nito, hindi ito tuluyang bibitaw kay Brenda. Pero may paraan para tuluyan itong mawala. Ano ang dapat kong gawin, Mang Joaquin? Ayoko nang bumalik pa to. Ayoko nang maranasan ng sakit. Kailangan mo ng matibay na paniniwala at pagtsatsaga. Hindi ito madali. Pero magdasal ka lamang at manalig. Isa yun sa mga sandata para labanan ng sumpa. Hindi ko maintindihan. Paano to nangyari sa akin? Bakit naman gagawin to ng kung sino man? Walang hanggan ang kasamaan ng tao kung puno ng inggit at galit ang puso.
May mga tao na nagkikimkim ng sama ng loob at naghahangad na maghiganti. Huwag mo na lamang tanungin kung bakit. Ang mas mahalaga ngayon ay patuloy kang lumaban. Sige, kung kailangan kong bumalik dito araw-araw gagawin ko. Kung ito ang paraan para tuluyan akong gumaling, handa akong gawin ng lahat. Magtiwala ka, Brenda. Kailangan mo lamang ng lakas ng loob at tiwala sa poong may kapal at sa mga espiritu ng kabutihan. Bumalik si Mang Joaquin sa kanyang dasal. Kinuha niya ang isang bungkus ng mga halamang gamot habang patuloy sa pagbigkas ng orasyon. Ang usok ay bumabalot sa kanila at ang alingaw-ngaw ng mga bulong ni Mang Joaquin ay tila sumasabay sa hangin. Ramdam ko may nagbago. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Pansamantala lang yan, Brenda. Bumalik ka bukas. At sa bawat pagbabalik mo, unti-unti nating lalabanan ng sumpa. Hanggang sa ito'y tuluyang mawala. Ma, mukhang makakatulong po talaga si Mang Joaquin. Bumalik tayo bukas at sa mga susunod na araw. Mukhang ito na ang paraan para tuluyan na kayong gumaling. Maaamoy pa rin sa bahay ni Mang Joaquin ang halimuyak ng mga halamang gamot. Sina Brenda at Nina ay nakaupo sa isang mesa habang hinihintay si Mang Joaquin na matapos ang orasyon. May isang simpleng mangkok ng lugaw na inihanda ang asawa ni Mang Joaquin bilang bahagi ng kanyang panggagamot. Ma, subukan niyo po. Tingnan natin kung kaya niyo pong kainin ito. Parang kaya ko. Sana hindi na masakit tulad ng dati. Dahan-dahang kinuha ni Brenda ang kutsara at sinubukan niyang sumubo ng konti. Parehong nakatingin si Nina at Mang Joaquin habang dahan-dahang lumulunok si Brenda. Nina, hindi masakit! Hindi na masakit! Ma, sabi ko na nga ba eh. Dito kay Mang Joaquin, nakakakain kayo ng hindi nasasaktan. Diyos ko, Nina. Akala ko hindi na ako makakakain ng ganito. Ang gaan ng pakiramdam ko rito sa bahay ni Mang Joaquin. Habang patuloy na kumakain si Brenda, tumingin si Mang Joaquin sa kanila. Ngumiti ngunit mababanaag sa mga mata ang kaseryosohan. Alam niyang pansamantala lamang ang kaginhawaang nararanasan ni Brenda. Pero sa sandaling yun, ang makita ang isang pasyenteng nakaramdam ng ginhawa ay nagbibigay kasiyahan sa kanya. Naku, parang gusto ko na ngang tumira dito, anak. Dito lang ako nakakakain ng maayos at walang nararamdamang sakit. Siguro mas mabuti pa nga dito na lang ako, ano? Malugod ko kayong tatanggapin dito. Pero tandaan nyo, kailangan pa rin nating sundin ang proseso para tuluyang mawala ang sumpa. Narinig niyo, Ma? Sana tuloy-tuloy na ang paggaling ninyo. Muling sumubo ng pagkain si Brenda. At sa bawat lunok ay tila nararamdaman niya ang panibagong lakas na bumabalik sa kanyang katawan. Ngunit sa likod ng kasiyahan nilang mag-ina, naroon pa rin ang banta ng sumpa na pinipilit nilang labanan sa tulong ni Mang Joaquin. Pag-uwi na mag-ina, hindi pa rin tuluyang nawawala ang sakit na nararamdaman ni Brenda. Dahil pag nandun siya sa bahay niya, bawat ubo ay parang may matalim na bagay na nakabara sa kanyang lalamunan. Maririnig ang tunog ng mga kubyertos at pinggan sa mesa sa gitna ng kanilang usapan. Habang humihikbi si Nina. Ma, gumaling kayo sa loob ng bahay ni Mang Joaquin. Pero pag uwi natin, bumabalik ang sakit. Ano bang sumpa ito? Hindi ko alam, pero natatakot ako. Nangyayari na naman, anak. Bawat subo, bawat lunok parang may mga patalim na namang nakabaon sa lalamunan ko. Hindi ko kayang lunukin kahit tubig. Parang may piraso ng salamin na nakatusok. Bakit nangyayari sa akin to? Ma, kailangan niyo pong kumain. Kung hindi kayo kakain, lalo kayo manghihina. Kailangan niyo maging matibay. Hindi po pwedeng magpatuloy kayo ng ganito. Sinusubukan ni Brenda na kumain. Ngunit bigla niyang itinulak palayo ang pinggan. Mahalata ang pagkadismaya sa kanyang buntong hininga. Habang hirap at tumuubo pa rin. Hindi ko kaya. Sobrang sakit. Hindi ko maintindihan, Nina. Para akong may tinik sa lalamunan. Para itong hinahati ng mga basag na salamin mula sa loob. Masakit. Sobrang sakit. Ma, wag po kayong sumuko. Subukan natin ulit kina Mang Joaquin. Siya lang ang may alam tungkol sa ganitong uri ng sumpa. Ang mga doktor, wala na silang magawa.
Parang nawawala na rin sila ng pag-asa sa inyo. Paano ko gagaling, Nina? Paano? Madaling sabihin para sa iyo dahil hindi mo naiintindihan. Hindi ikaw ang nakakaramdam ng sakit. Wala nang gamot na makakalunas sa sakit na to. Hindi ko alam kung paano ko huhugot ng lakas. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko to kakayanin. Tumayo si Brenda. Mabilis ang mga yabag ng kanyang mga paa. Habang naglalakad palayo, si Ninay na natiling nakaupo sa mesa. Hawak ang kutsara at nagpipilit na huwag umiyak. Bagamat malinaw na hirap na siya. Paano ko kayo matutulungan kung hindi kayo nakikinig? Paano ako mananatiling matatag kung kayo mismo sumusuko na? Pinunasan ni Nina ang mga luha niya. Gamit ang likod ng kanyang kamay, habang nagpupumilit manatiling matatag. Ngunit hindi maipagkakaila ang panghihinayang sa boses niya. Ma, iniisip ko ang kapakanan ninyo. Pero paano ko kayo makukumbinsi na subukan natin ulit? Hindi na sapat ang mga dasal. Hindi na sapat ang pagpapatingin sa mga doktor. Alam kong natatakot kayo. Pero hindi din natin alam kung gaano pa kalala ang pwedeng mangyari. Kailangan natin ng solusyon, Ma. Hindi ko alam, Nina. Hindi ko alam. Parang natatakot na rin ako sa kahit anong solusyon. Bawat paghinga ko, parang may humahabol sa akin. At parang malagim na sumpa talaga ang bumabalot sa katawan ko. Baka ito po ang sinasabi ni Mang Joaquin. Sumpa talaga ito. Pero Ma, hindi kayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Hindi ko kayang makita kayong naghihirap ng ganito. Baka kailangan natin bumalik sa kanya. Baka mas alam niya kung ano ang gagawin. Nina, kung talagang sumpa nga to, anong magagawa natin? Wala na bang ibang paraan para takasan ito? Ma, baka may paraan pa po. Hindi lang natin alam. Baka kailangan niyo lang sundin ang payo ni Mang Joaquin. Hindi niyo po pwedeng sukuan ang laban na ito. Kung may kahit kaunti pang pag-asa, huwag agad tayong susuko. Tumahimik sandali si Brenda. Habang tinitingnan si Nina na tila naguguluhan, ngunit nahahabag. Mararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Ngunit umaasa pa rin sila na kahit papano ay merong solusyon sa suliranin na kanilang kinakaharap. Sige anak, subukan natin ulit. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin ito. Ma, kakayanin natin to. Magkasama tayo sa laban na ito. Sa muling pagbabalik ng mag-ina sa bahay ni Mang Joaquin, tila mas magaan na ang kanilang pakiramdam. Maririnig ang mga yabag ng mag-ina papalapit sa bahay ni Mang Joaquin. Kumakaluskos ang pintuan habang unti-unting bumubukas. At pumasok si Nina at Brenda. Naroon ang pamilyar na tunog ng kalikasan at nakakakalmang enerhiya ng paligid. Si Brenda ay tila mas kalmado ngayon kumpara nung una. Bit-bit ang isang maliit na basket ng pagkain para ibigay sa albularyo. Sa muling pagtapak ni Brenda sa bahay na yun, nakaramdam siya ng kaginhawaan. Nawala rin ang nararamdaman niyang sakit na nagpapahirap sa kanya ng labis. Maupo ka, Brenda. Ipagpapatuloy na natin ang panggagamot ko sa'yo. Muling inilapat ni Mang Joaquin ang kanyang mga kamay sa lalamunan ni Brenda at sinimulan ng kanyang pagdarasal. Unti-unting naramdaman ni Brenda ang pag-alis ng kirot. Parang banayad na daloy ng kaginhawaan na pumapawi sa kanyang sakit. Ay, alam mo Mang Joaquin, tuwing nandito ako, parang may milagro. Wala ko nararamdamang kirot at nakakapagpahinga ako ng maayos. Kaya nga po, tamang desisyon na bumalik agad tayo dito. Iba talaga ang ginhawa kapag nandito po kayo, Ma. Naku Nina, parang tuwing nandito ako nawawala lahat ng masakit. Hindi ko maintindihan. Kanina lang halos hindi ako makalunok. Tapos pagdating natin dito okay na. Kaya nga po, Ma. Malaking tulong ang panggagamot ni Mang Joaquin. Pansinin ninyo, tuwing nandito tayo, nakakakain kayo ng maayos. Eh kung dito na nga lang kaya tayo tumira. Wala ko nararamdaman sakit dito. Parang kaya ko nang lumaman ng isang buong lechon. Abay kung yun ang makakapagpagaling sa'yo eh. Bukas ang pintuan ko para sa inyo. May natatanggal kasing negatibong enerhiya sa katawan mo pag nandito ka. Kaya nawawala ang sakit. Ayaw na nga po ni Mama umalis dito eh. Para kaming bumibisita sa spa. Ay, kung ganito lang sana ang nararamdaman ko palagi.
Kaya lang tuwing nasa bahay na ulit ako, bumabalik yung sakit. Parang may sumusunod sa akin. Oo nga po, Ma. Pag uwi natin sa bahay, hirap na naman kayo kumain. Dito lang talaga kayo nakakaramdam ng ginhawa. Pag nandito ako, gumiginhawa ang pakiramdam ko. At nakakakain ako ng walang nararamdamang sakit. Pero seryoso, baka dito na nga ako gumaling ng tuluyan. Ngunit sa kabila ng biro at tawanan, alam nilang hindi ito ang permanenteng solusyon. May higit pang kailangan gawin para magamot si Brenda ng lubusan. Baka nga may kung anong sumpa, no? Napapagod na rin kasi ako dahil sa ganitong karamdaman eh. Kung dito lang ako gumikinhawa, magpatayo na lang kaya tayo ng kubo sa tabi ng bahay niyo, Mang Joaquin. Naiintindihan ko kung bakit mo iniisip yan, Brenda. Pero ang layunin natin dito ay tuluyang alisin ang sakit mo. Hindi sapat na dito ka lang gumaling. Kailangan nating alamin ang ugat ng problema para kahit saan ka man pumunta, malaya ka na sa sakit. Oo nga no. Ayoko naman mabuhay ng takot sa pagkain. Mahilig pa naman ako sa pansit palabok. Basta, Ma, gagawin natin ang lahat para tuluyan kayong gumaling. Si Mang Joaquin ang makakatulong sa atin. Hali kayo, ipagpatuloy natin ang paggamot. Hindi magtatagal makakamit mo rin ang paglaya mo mula sa sakit na yan. Maririnig ang banayad na kaluskos ng mga dahon. Ang tahimik na dasal ni Mang Joaquin. At ang amoy ng mga halamang gamot na bumabalot sa hangin. Habang nagpapatuloy ang panggagamot. Salamat Mang Joaquin. Kung hindi dahil sa'yo, siguro hirap pa rin akong huminga at kumain. Nagkakaroon ako ng bagong pag-asa tuwing nandito kami. Maya-maya na puno ng nakabibinging katahimikan ng silid. Habang naghahanda si Mang Joaquin, naharapin ng may gawa ng sumpa. Ang mga nakasinding kandila ay lumilikha ng mga anino sa mga pader. Maririnig ang pag-ihip ng hangin na tila nagdadala ng mga mensahe mula sa ibang mundo. Brenda, kailangan nating malaman ng totoo. Hindi ito simpleng sakit. May ibang puwersang gumagalaw dito. Ano po ang gagawin niyo, Mang Joaquin? Gagamitin kong enerhiya ni Brenda bilang daan upang makipag-usap kung sino man ang nasa likod ng sumpa. Ito ang tanging paraan upang malaman natin kung sino ang nasa likod nito. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Brenda. Hindi kita pababayaan. Kailangan ko lang ituloy ang ritual para malaman natin ang katotohanan. Kumuha si Mang Joaquin ng mga palito mula sa kahon. At dahan-dahang inilalagay ang mga to sa pagitan ng mga daliri ni Brenda. Unti-unting lumalamig ang buong silid. Hinahanda na ni Mang Joaquin ng kanyang mga gamit. Mga maliliit na kandilang sisindihan. At mahihinang bulong ng mga orasyon sa likuran. Ang gumawa nito sa'yo ay isang taong may matinding galit. Isa siyang mangkukulam. Sino po, Mang Joaquin? Sino ang gumawa nito kay Mama? Aalamin natin. Lakasan mong loob mo, Brenda. Gaya ng sinabi ko noon, minsan mas lumalala ang sakit bago ito mawala. Parang hindi ko kaya. Ma, kaya niyo to. Nandito lang po ako sa tabi ninyo. May puwersang bumabalot sa'yo, Brenda. At mukhang sinasadya kang pahirapan. Hawakan mo to. Huwag ka matakot. Hindi ko hayaang masaktan ka nang hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Ang mga posporo ay magpapalakas ng enerhiya upang maipasa ang mensahe sa kalaban. Patuloy si Mang Joaquin sa pagbulong ng mga orasyon. Halos hindi marinig ngunit may ritmo. Bawat salita ay dumadaloy na maingat. Pero may kapangyarihan. Ipinapatawag kong sino mang nasa likod ng sumpang ito. Nakikiusap ako. Magpakilala ka. Kung hindi ka magsasalita, ipagpapatuloy ko ito hanggang sa umamin ka. Lumalakas ang hangin sa labas. At maririnig ang mababang ugong na tila nagmumula sa malayo. Kinakabahan si Brenda. At ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi mapigilang pag-aalala at pangamba. Sino ka? Ikaw ba ang gumawa nito kay Brenda? Magpakilala ka! Walang may gumawa niyan sa kanya. Hindi ka na makakapagtago. Kung sino ka man, magpakilala ka! Dahan-dahang idiniin ni Mang Joaquin ng mga palito sa pagitan ng mga daliri ni Brenda. Sa bawat pagdiin, pinipilit niyang paaminin ng sino mang nasa likod ng sumpang ito. Huwag! Huwag mong gawin to!
Wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Wala kang karapatan para gawin ito. Ma, sino yan? Kung hindi ka aamin, mas lalo kang masasaktan. Anong pangalan mo? Hindi ako may kagagawa nito. Hindi ko ito ginawa. Muling idiniin ni Mang Joaquin ang mga palito sa mga daliri ni Brenda. At dahil dito lalong nasasaktan ng taong nangulam. Kahit na siya ay nasa malayong lugar. Hindi mo ako maloloko. Umamin ka na. Ikaw bang may gawa nito? Sino ka? Ay, masakit! Masakit! Anong pangalan mo? Corina! Pinsan ako ni Brenda! Ikaw palang nasa likod ng lahat ng ito. Anong intention mo, Corina? Bakit mo sinasaktan si Brenda? Hindi ko... Sabihin mong totoo, Corina. Ikaw bang may gawa ng sumpang ito? Ako nga may gawa nito. Ako nga may kasagawan. Tita Corina, bakit? Anong ginawa mo kay Brenda? Gumamit ako ng budo at itinanim ko ang basag na salamin sa isang manika. Sinabayan ko ng orasyon ng sumpa. Anong dahilan mo? Bakit mo to ginawa kay Brenda? Dahil sa ginawa niya sa akin. Dahil sa mga masakit na salitang binitiwan niya. Dahil sa kasakiman niya. At labis sa pagmamataas. Hinayaan niyang maghirap kami habang siya naman nagtatamasa ng kasaganahan. Kaya isinumpa ko siya. Anong gusto mong mangyari? Aray! Ganito ko siyang... Aray! Gusto ko siyang maghirap. Gusto kong maramdaman niyang sakit na katumbas ng naranasan ko. Kung hindi mo titigilan ang ginagawa mo, babalik sa iyong sumpa ng mas malala. Hindi mo naiintindihan, Corina. Ang bawat galit at puot mula sa paghihiganti mo, babalik sa iyo ng 10 beses. Hindi. Kalokohan lang yan. Habang ipinagpapatuloy mong sumpa, ang sakit ay babalik sa iyo ng mas matindi pa. Tigilan mo na ito, Corina. Ipawalang bisa mo na ang sumpa. Itigil mo na ito bago pa lumala ang lahat. Hindi! Nararapat ka sa kanyang sakit na to. Hinusgahan niya ako. Pinagsalitaan ng masama at minaliit ang pagkatao ko. Ito ang kabayaran niya sa ginawa niya. Inuulit ko, ang sakit na idinulot mo kay Brenda ay babalik sa iyo ng 10 beses kung hindi mo ititigil ang sumpa. Isipin mong pamilya mo. Sila ang pinakamasasaktan dahil sa ginagawa mo. Huwag mo akong pangunahan. Masyado kang nakikialam sa buhay ng may buhay. Hindi lamang si Brenda ang nagdurusa. Nakataya rin dito ang sarili mong kaluluwa. Huwag mong ipasawalang bahala ang mga espiritu. Naririto lamang sila, nagmamasid. Wala akong takot sa mga espiritu. Minsan na sila nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya huwag mo akong diktahan. Ang lakas na yun ay galing sa takot at galit. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka makakawala sa sumpa. Yan ang nag-uudyok sa iyo na gumawa ng masama. At ang kasamaan ay laging may kabayaran. At anong gusto mong iparating? Kailangan mong aminin ang iyong mga pagkakamali. At para sa sarili mong kapakanan, kailangan mong alisin ang galit na lumalamon sa puso mo. At ano ang mangyayari kung hindi ko yun gagawin? Anong kaparusahan na naghihintay sa akin? Magiging sani ito ng mas matinding paghihirap. Maaaring hindi lang sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong mahal mo. Nagiging kasangkapan ng kamalasan at kasawian ang kakayahan mo sa itim na mahika. Kailangan mong baguhin ang landas mo. Kung ipagpapatuloy mo ito, ako mismo ang gagawa ng paraan para mapilitan kang tumigil. Tama na! Masakit! Tama na! Oo na! Idatigil ko na! Hindi na idiniin ni Mang Joaquin ang mga palito. Biglang tumigil ang hangin sa labas at binalot ng malalim na katahimikan ng silid. Bumagsak si Brenda pabalik sa kanyang upuan. Hinihingal at parang nakatakas mula sa isang mabigat na pasanin. Ma! Ayosan po ba kayo? Anak, oo, mukhang ayos lang naman ako. Maaaring pansamantala lamang ito. Kailangan natin tiyakin na hindi ka nababalikan ni Corina. Nagawa nga ni Corina ang kanyang mga plano. Pero may babala ako sa kanya. Ang sumpa ay hindi isang bagay na pinaglalaruan.
lahat ng sakit na dulot niya sa iba ay babalik sa kanya ng mas matindi. Totoo ba, Mang Joaquin? Titigil na ba siya? Kung hindi siya titigil, may ipapataw sa kanyang mas matinding kaparusahan. Yun ang kapalit ng bawat gawaing masama. Paano kung hindi siya titigil? Hindi ko na kontrolado ang mangyayari pagkatapos nito. Si Corina ang magpapasya sa kanyang sariling kapalaran. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kung magpapatuloy siya, hindi niya magugustuhan ang ibabalik ng sumpa sa kanya. Mahirap isipin na ang ganitong kalupitan ay nag-ugat mula sa napakababaw na dahilan lamang. Ang ginawa ni Corina ay nagbunga ng mga nakakapangilabot na pangyayari at nagdulot ng labis na pagdurusa sa kanyang kapwa. Pagkalipas ng ilang araw, maririnig ang tunog ng kampana mula sa malayo habang si Mang Joaquin ay nagdarasal sa kanyang altar. Pinapalibutan yun ng mga kandila at halamang gamot. Dumating si Nina sa may pintuan habang humihikbi. Mang Joaquin, si Mama, hindi pa rin po siya lubos na gumagaling. Kahit na dinasalan niyo na siya, bumabalik pa rin ang sakit kapag wala kami sa bahay niyo. Paano ko siya matutulungan? Nagmula sa malalim na hinanakit ang enerhiyang bumabalot kay Brenda. Hindi ito isang simpleng sakit na maaaring gamutin ng halamang gamot o dasal lamang. Nakatingin si Mang Joaquin sa malayo at malalim ang iniisip. Kumakapal ang mga ulap at para bang nagdadala ito ng pangamba. May lugar na makakapagbigay ng lubos na kagalingan para sa kanya. Ngunit kailangan ng sakripisyo, iha. Sa banal na bundok ng Banahaw matatagpuan ang sagradong tubig. Kung pupunta si Brenda sa talon at batis na matatagpuan doon, maglalaho ang sumpa. Hindi nga lamang magiging madali ang paglalakbay. Kailangan ng tiyaga at tiwala. Pero Mang Joaquin, hindi po niya kakayanin ng mahabang biyahe, lalo na ang pag-akyat sa bundok. Kilala ko si Mama. Ayaw niya nang nahihirapan. Bukod pa doon, takot na takot siya. Ang kagalingan ni laging may sakripisyo. Ang tanong, handa ba siyang magsakripisyo para sa ikagagaling niya? Nakataya ang buhay niya rito. Kung hindi siya susubok, walang mangyayaring pagbabago. Kakausapin ko po siya. Kailangan niyang malaman na ito na lang ang natitira naming pag-asa. Mang Joaquin, siguradong hindi siya maniniwala kaagad. Pero kailangan kong ipaalam sa kanya ang lahat. Tama yan, Nina. Kailangan mong ipaliwanag sa kanya na hindi lamang ito para sa kanya, kundi para na rin sa pamilya niyo. Sabihin mo sa kanya na sa bawat hakbang, may kasama siyang mabubuting espiritu ng mga ninuno para gabayan at protektahan siya. Pero paano kung hindi po siya makinig? Baka isipin niyang pinipilit ko siya. Alam niyo naman ang ugali ni Mama, matigas ang ulo. Kailangan mong maging mahinahon at mapagpasensya. Magsalita ka mula sa puso mo. Sabihin mong nag-aalala ka at ginagawa mo ito dahil mahal mo siya. Kung makikita niyang handa kang ipaglaban siya, maaaring mabuksan ang isip niya. Opo, sige gagawin ko po yun. Kailangan ko ring ipaalam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Tama yan, Nina. Kapag magkasama kayong dalawa, mas magiging madaling lumaban. Tandaan mo, pag may tiwala kayo sa isa't isa, makakayanan niyo ito. Salamat po, Mang Joaquin. Ipagdasal niyo po kami ni Mama. Patuloy din kayong magdasal at huwag kayong mawala ng pag-asa, Nina. Kinagabihan, sa labas ng bintana ng bahay ni Brenda maririnig ang kaluskos ng hangin at mga patak ng ulan na halos umaabot na sa loob ng silid. Si Nina na may nakatayo sa tabi ng kama ni Brenda habang siya'y nagpapahinga. Ma, may sinabi po si Mang Joaquin. May pag-asa pa raw para gumaling kayo ng tuluyan. Pero kailangan natin pumunta sa bundok ng Banahaw. May sagradong tubig doon at baka yun na po ang tuluyang makapagpaalis ng sumpa. Bundok ng Banahaw? Sa gitna ng ulan at putik? Hindi ko kaya, Nina. Masyado nang mahirap yun para sa akin. Ma, ito na lang po ang paraan. Lahat ng doktor walang magawa. Kahit si Mang Joaquin, hindi sapat ang panggagamot sa bahay niya. Kailangan natin subukan. Ito na lang ang huling pag-asa natin. Huwag po kayong susuko. Ayoko mababad sa ulan at putik. Hirap na nga ako rito. Tapos lalo niyo pa akong pahihirapan. Mapakiusap. Nasa peligro na po ang buhay niyo. Bakit ayaw yung subukan kahit isang beses man lang? Paano kung yun na lang talaga ang paraan? Patuloy na bumubuhos ang ulan at lalong tumitindi ang tensyon sa silid. Hindi sumasagot si Brenda
at matigas pa rin ang kanyang kalooban. Ma, pakiusap. Hindi ko po kayang mawala kayo. Alam niyo ba kung gaano kasakit sa akin ang makita kayong ganito? Anak, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Baka hindi ko nakayanin. Ma, hindi po kayo nag-iisa. Kasama ninyo ako. Palagi. Hindi ako aalis sa tabi ninyo. Isa pa, ginagawa ko po ito dahil mahal ko kayo. Pero, anong gagawin natin sa daan papunta sa bundok? Mukhang delikado at mahirap para sa akin. Alam ko po yon, Ma. Pero kailangan nating subukan. Magdadala tayo ng anumang kinakailangan. Manghihiram tayo ng tent at iba pang mga gamit na kailangan. Hihingi tayo ng tulong. Hindi niyo to kailangang harapin mag-isa. Hindi ko alam, Nina. Baka kasi sa bandang huli wala rin mangyari. Bakit ako aakit sa bundok at maglalakad sa putikan kung wala namang katiyakan? Ma, ang bawat hakbang ay isang laban. Sa bawat laban, may pag-asa. Kayo po ang pinakamahalaga sa akin kaya gusto kong lakasan niyo rin ang loob ninyo para malampasan ito. Anak, ayoko maging pabigat sa'yo. Napakabigat na ng dalahin ko at ayokong lalo ka pang mahirapan dahil dito. Ma, hindi po kayo pabigat. Kayo po ang aking ilaw. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mundo kung wala kayo. Sige na, Ma. Sabay tayong aakyat sa bundok. Kasama din po natin si Mang Joaquin para gabayan tayo at ipagpatuloy doon ang panggagamot. Mas mabisa raw doon dahil nandoon ang sagradong tubig. Kailangan ninyong maligo sa talon at batis na makikita doon para lubusang mahugasan ang negatibong enerhiya sa katawan at isipan ninyo. Sa kabila ng katahimikan ay nag-iisip si Brenda. Unti-unti nang humihina ang ulan. Ngunit nananatili ang takot na nararamdaman nila. Sige na nga, subukan natin. Pero dapat maging handa tayo sa lahat. Opo, Ma. Paghahandaan po natin ito at magkasama natin tong haharapin. Tumigil na ang pag-ulan at tila nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-asa. Nagkaroon ng panibagong lakas at determinasyon ng mag-ina at naghahanda para sa kanilang sunod na hakbang. Pagkatapos ng 2 araw, nagsimula nang umakyat sa banal na bundok ng Banahaw sina Brenda, Nina at Mang Joaquin. Sa gitna ng hamog at malamig na hangin sa bundok, ang pagpunta sa banal na tubig ang pinakainaasahan nila. Ang landas ay madulas at puno ng mga bato. Hinihingal na si Brenda. Halatang hirap na hirap sa pag-akyat. Anak, hanggang kailan pa ba tayo maglalakad? Kanina pa tayo naglalakbay, pero parang hindi tayo lumalapit sa patutunguhan natin. Malapit na po, Ma. Kaunting na lang. Ang sabi ni Mang Joaquin, malapit na tayo sa banal na tubig. Kaunting tiis na lang. Konti. Nina, kanina mo pa ako kinukumbinsi na malapit na. Hindi ko na kaya. Ang sakit na ng mga paa ko. Ang lamig ng hangin. At ang mga kamay ko nanginginig na. Kaya mo yan, Brenda. Ang banal na tubig ay may taglay na kapangyarihang hindi basta matutumbasan. Kailangan mo magtiis at magsakripisyo para sa lunas na hinahangad mo. Hindi ko kailangan ng sermon mo, Mang Joaquin. Ang kailangan ko ay maayos na daan at pahinga. Bakit ba kasi ako pumayag dito? Bakit hindi na lang natin gawin yung dasal o gamitin yung gamot na binibigay mo? Bakit kailangan ko pa maghirap ng ganito? Gustuhin man nila Nina at Mang Joaquin na magpatuloy sa pag-akyat. Mabagal kumilo si Brenda at mukhang napipilitan na lang. Huminto siya sa isang bahagi ng daan at tumingin sa paligid at tila pinanghihinaan na siya ng loob. Ma, nasubukan na po natin ang lahat ng paraan sa bahay at sa ospital. Sabi ni Mang Joaquin, ang tubig dito ang makakatanggal ng sumpa na nakakapit sa inyo. Wala na akong pakialam sa mga banal na tubig na yan. Hindi na kaya ng mga paa kong namamanhid, ng katawan kong nanghihina na. Hirap na ako. Hindi ko na kayang ipagpatuloy to. Brenda, malapit na tayo. Nararamdaman ko ang enerhiya ng sagradong tubig. Ang tubig na tuturo sa mga bubog na sumasakal sa'yo. Makakarating na tayo doon. Kaya mo yan. Paano kung hindi? Paano kung pagdating natin sa tubig na yan wala rin mangyari? Nasasayang lang ang lakas ko. Ang hirap na pinagdaanan ko. Lalo pang lumubha ang kalagayan ko.
Hindi! Ayoko na! Itigil na natin to! Ma, sakripisyo po natin to para sa ikabubuti ninyo. Wala na tayong ibang papipilian. Kailangan nating ituloy ang pag-akyat sa bundok ng Banahaw. Ibigay niyo na po ang lahat. Nandito na tayo eh. Hindi ko kaya! Ayoko na ng mahabang lakad! Ayoko nang umakyat sa bundok! Brenda, ito lamang ang pag-asa mo para gumaling ka ng lubos. Ayoko na! Hindi ko na kaya! Masyado na ako nahihirapan! Gusto ko nang umuwi! Babalik ako at maghahanap ulit ng doktor. Kahit anong operasyon pa yan, tatanggapin ko na. Basta wag lang ang ganitong klaseng paghihirap. Brenda, tandaan mo, ang desisyon mo magdidikta ng kinabukasan mo. Ang tubig sa bundok na ito ay hindi pangkaraniwan at tunay na nakapagbibigay ng lunas sa mga karamdamang espiritual. Kung tatalikuran mo ang pagkakataong ito, maaaring wala ka nang balikan. Wala na akong pakialam, Mang Joaquin. Kung totoo nga matutulungan ako ng banal na tubig mo, hindi sana yung ganito kahirap puntahan. Para sa akin hindi ito ang lunas. Tahimik lang si Nina. Pero makikita sa kanyang mukha ang lungkot at pagkabigo. Si Mang Joaquin ay tahimik na lang na umili. Ngunit nagpasya na rin siyang bumaba kasama si Brenda. Habang bumabalik, ramdam ni Mang Joaquin ang labis na panghihinayang. Dahil sa pinalampas na pagkakataon. Ngunit wala na siyang magawa kundi respetuhin ang desisyon ni Brenda. At samahan siya pabalik. Pagkatapos ng isang araw na pamamahinga, mas pinili ni Brenda na bumalik na lang sa doktor upang muling ipasuri ang kanyang karamdaman. Mrs. Valdez, batay sa mga resulta ng huling pagsusuri, inirerekomenda namin na magpa-opera kayo. Alam naming medyo delikado pero ito na lamang ang natitirang paraan. Kailangan niyo pong magdesisyon. Sige, hindi ko na kayang tiisin ang sakit na to. Pero, ano ang mangyayari sa akin? Ma, wag niyo pong ipilit ang operasyon. Naalala niyo po ba ang sinabi ni Mang Joaquin? Kung mapapa-opera kayo, baka hindi ninyo kayanin. Hindi ko alam kung tama ba talaga ang desisyong ito. Pero pagod na kasi ako, Nina. Gusto ko nang masolusyonan ang problemang to. Ma, umaasa na lang po akong makakalabas kayo ng buhay. Huwag din kayo mawawala ng pag-asa. Anong mangyayari sa akin? Paano kung hindi na ako makabalik? Kailangan lang nating ipagdasal ito. Magiging maayos din po ang lahat. Nina, kung sakaling hindi ako makabalik. Ayoko sana mangyari yun pero... Ipagdasal na lang natin ito at magtiwala po tayo. Mrs. Valdez, gagawin namin ang lahat para sa inyo. Ihanda ang mga kagamitan. Pero paano kung hindi ito magtagumpay? Anong mangyayari sa pamilya ko? Ma, huwag niyong isipin ang mga bagay na yan. Ang importante po sa ngayon, magpakatatag kayo. Tandaan ninyo, nandito lang po ako sa tabi ninyo. Gagawin namin ang lahat ng kinakailangan. Magpakatatag kayo. Salamat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban, anak. Hindi po kayo nag-iisa, Ma. Lakasan po ninyo ang loob ninyo at manalig sa may kapal. Maya-maya lang ay maririnig ang tunog na nagmumula sa mga medical monitor at oxygen machine. Si Brenda ay nakahiga sa kama. Labis ang sakit at pagod na nararamdaman. Habang ang kanyang anak na si Nina ay hawak ang kanyang kamay at nag-aalala. Ma, ano po nangyayari? Bakit hirap na naman kayo huminga? Diyos ko, masakit! Nagkaroon ng komplikasyon sa operasyon. Tatawagin ko ang doktor. Ma, kaya niyo to. Magpakatatag po kayo. Naramdaman ni Brenda ang takot at pag-aalala. Habang nauubusan na siya ng lakas, lumapit si Nina sa kanyang ina. Ang mga luha niya ay patuloy na tumutulo sa kanyang mga pisngi. Habang nakikita niyang nanghihina ang ina. Nagiging mas kritikal ang sitwasyon. At ang pag-asa ni Brenda na gumaling ay tila nagiging malabo na. Habang nahihirapan sa ospital si Brenda, walang ibang maisip na paraan si Nina, kundi ang tawagan si Mang Joaquin at tumaasang makakatulong pa siya. Mang Joaquin, tulungan niyo po kami. Si Mama, mas lumala po ang kalagayan niya pagkatapos ng operasyon. Tama po ang una ninyong sinabi noon na hindi niya kakayanin kung magpapa-opera siya. Hindi siya makahinga ng maayos. Hindi ko na alam ang gagawin. Kalma lang, Iha. Pupuntahan ko kayo dyan. Kailangan po namin kayo ngayon. Para may masamang nangyayari kay Mama.
Mas malala po siya kaysa dati. Sa kasamaang palad, may mga bagay kasing hindi kayang solusyonan ng medisina. Hindi bale, hintayin mo ako, papunta na ako. Habang nasa ospital at naghihintay ang mag-ina, unti-unting bumabalot kay Brenda ang alaala ng nakaraan. Mga alaala ng isang bagay na kanyang nilihim. Ang tanging bagay na hindi niya kailanman gustong ipaalam sa iba. Maya-maya lang ay dumating na si Mang Joaquin sa ospital. At may bitbit na maliit na bote ng sagradong langis na ginagamit sa panggagamot. Mang Joaquin, salamat at dumating na kayo. Si Mama, mas lumalala po ang kalagayan niya. Halos hindi na po siya makakilos at parang may pumipigil sa kanyang huminga. Karamdamang espiritual yan kaya mahirap gamutin ng modernong medisina. Mula pa sa labas ng ospital, naramdaman ko ng mabigat na enerhiya. Mang Joaquin, bakit ganito? Parang pinipiga ang puso ko. Huminga ka ng malalim, Brenda. Kailangan nating tanggalin ang sumpa mula sa ugat nito. Huwag kang mawawala ng pag-asa. May pag-asa po ba, Mang Joaquin? Basta may tiwala at pananampalataya, hindi tayo pababayaan ng poong may kapal. May aaminin ako. Nanunumbalik sa akin ang alaala ng nakaraan. May ginawa akong hindi tama noon. Matagal na yun. Isang sumpa na dapat sana'y binaon ko na sa limot. Ma, ano po ang ibig ninyong sabihin? Noon kasi, may kapitbahay kami si Aling Rosa. Kinuha niya ang lupa namin at nagalit ako ng sobra. Sa tindi ng galit ko, nag-orasyon ako sa ilalim ng buwan at sinumpa ko siya. Akala ko, parang biro lang yun. Wala naman talaga akong intensyon na saktan siya. Ma, nagawa niya po yun? Akala ko ba hindi kayo naniniwala sa mga ganitong bagay? Inisip ko na lang na baka wala naman talagang bisa yun. Pero pagkatapos kong gawin ng orasyon, nagkasakit na malubha si Aling Rosa. Binaliwala ko lang yun pero ngayon, pakiramdam ko, bumabalik ito sa akin bilang kabayaran. Brenda, ang sumpa na ginamit ko rin na sa'yo ay nagmula mismo sa sariling galit at pagkamuhi mo noon. Mukhang siya lang ang nagpalakas sa sumpang ikaw mismo ang nagpakawala. Ganun po ba? Siya ang nagpalala ng sumpang matagal nang ibinaon sa limot. Baka gawa din po ito ng karma. Ma, baka yan po ang punot dulo ng lahat ng ito. Kaya siguro hindi lubos na nawawalang negatibong enerhiya sa inyo. Ayoko ng ganito, anak. Patawarin mo ko. Hindi ko alam na ito ang magiging kapalit ng galit ko. Ang iniisip ko noon wala namang mangyayaring masama. Habang ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanila, naramdaman ni Mang Joaquin ang puwersa ng sumpa. Hindi lang ito tungkol kay Corina, kundi pati ang puwersa ng matagal nang naipong galit at pagkakasala ni Brenda na ngayon ay bumabalik upang maningil. Hindi ito basta matatanggal ang simpleng dasal lamang. Kailangan mong pagsisihan ang kasalanan mo at linisin ang sarili mong kaluluwa. Paano? Sabihin mo sa akin, ano pa ang magagawa ko ngayon? Pagtanggap at pagpapatawad. Kailangan mong buksan ang sarili mong puso, magpakumbaba at magpatawad. Kung hindi mawawala ang galit at puot, hindi magiging malaya ang kaluluwa mo. Patawarin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Oo, dahil sa mga oras na ito, ang sumpay hindi na tungkol sa kung sinong tama o mali, kundi sa pagtanggap at paglaya mula sa galit na naging ugat ng sumpa. Ma, kaya niyo po bang gawin yon? Kailangan kong gawin. Ako ang may sala. Ako ang kailangan magbayad. Sa puntong ito, hindi ko na alam kung makakayanan pa ng katawan mo. Pero siguradong maliligtas ang kaluluwa mo. Dahil nagkaroon ng komplikasyon matapos ang operasyon, naging kritikal at mas lumala pa ang kalagayan ni Brenda. Maririnig din ang mga nagmamadaling hakbang ng mga doktor at nurse. Habang tumitindi ang tensyon, unti-unting pinanghihinaan ng loob si Nina. Habang patuloy na sinusubukan ng mga doktor na iligtas si Brenda. Ang isang buhay na dating puno ng pag-asa, ngayon ay tila naging mga alaala na lamang. Bumibitiw na siya. Bilisan nyo. Kailangan natin siyang i-revive. Ginagawa ng mga doktor at nurse ang lahat para buhayin si Brenda. Ngunit sa kasamaang palad, bigla nilang narinig sa makina ang tunog ng pagtigil ng tibok ng puso niya.
Nagtulungan na ang mga doktor. Ngunit tila hindi na bumabalik ang pagtibok ng puso ni Brenda. Hindi na namin siya kayang iligtas. Ikinalulungkot namin. Pero wala na kaming magagawa. Hindi maaari! Ma, pakiusap, gumising po kayo! Ma, huwag niyo po akong iwan! Kailangan ko po kayo, Ma! Huwag niyo po akong iwan! Kailangan namin kayo! Ma! Sa mga huling sandali ng buhay niya, patuloy na lumaban si Brenda. Ngunit ang sumpa na parang isang madilim na anino ay ang nagtagumpay sa huli. Si Brenda, matapang at matigas ang loob hanggang sa huli, ay tumangging sundin ng mga babala. Ang sumpa na bumalot sa kanya ay nangibabaw sa kanyang kapalaran. Isang buhay ang natapos nang hindi nalulutas ang suliraning pinagdaanan. Sa bawat hakbang na pinili ni Brenda, sa bawat pag-ikot ng kapalaran, makikita rito ang kapangyarihan ng pagdidesisyon at pagpili ng sariling landas. May mga pagkakataon kung saan ang tunay na lunas ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. Ang kapalit ng pagtalikod sa pagsubok at sakripisyo ay kadalasang mas matindi at masakit kesa sa pagsusumikap at pagtitiis. Sa mundong puno ng misteryo at sumpa, may mga bagay na hindi nakukuha sa madaling paraan. Ang tunay na lakas ay nasa pagharap sa pagsubok, hindi sa pag-iwas. Ang kanyang pagpanaw ay naging simbolo ng isang laban na nabigo. Nagtapos na ang kanyang pagdurusa, ngunit ang alaala ni Brenda ay mananatili sa puso ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Lumipas ang isang linggo. Labis pa rin ang paghihinagpis ni Nina dahil sa pagpanaw ng kanyang ina. Hindi lang pagdadalamhati ang nararamdaman niya, kundi pati na rin ang paghahangad na magkaroon ng hustisya. Kaya naisip niyang puntahan si Corina. Nina, anong ginagawa mo rito? Wala na ang nanay mo. Ano pa bang gusto mong gawin dito? Bakit mo ginawa ito sa amin? Pamilya tayo. Paano mo ito nagawa? Anong klaseng baluktot na pag-iisip ang meron ka? Wala ka pa talagang konsensya. Pamilya? Pamilya bang tawag sa humihila sa ibababa? Si Brenda? Akala mo malinis ang konsensya niya? Walang pakialam, mapangmata. Akala mo kung sino? Nakakainis siya. Kaya dapat lang na maramdaman niya ang parusang siya rin ang nagpataw sa iba. Ang sumpang ginawa mo sa kanya, babalik sa'yo ng 10 beses. Hindi mo ito matatakasan. Lahat ng galit na itinanim mo, aanihin mo ng higit pa sa inaakala mo. Tingin mo ba, magkakaroon ka ng kapayapaan dahil sa ginawa mo? Maling-mali ka. Para sa mga mahihina lang yan. Kaya kong harapin kahit ano, Nina. Kahit ang karma, kaya kong kontrahin. Tingnan na lang natin kung talagang totoo yung mga sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan. Huwag mo nang subukan pang labanan ng karma dahil walang silbi ang mga orasyon mo at yung baluktot na pag-iisip mo. Sa bawat sumpa, haharapin mo rin ang paghihirap na walang katapusan. Hindi laro ang sumpa. Anumang galit at sakit na itinanim mo sa iba ay babalik ng may kasamang parusa. Ang paghihigante ay hindi kailanman magbibigay ng tunay na kapayapaan. Isang paalala na ang kadilimang dinulot sa iba ay kadalasang bumabalik ng higit na mas masakit at mas mabigat. Samantala, nagkakwentuhan ng mga tao sa bayan at maririnig ang mga bulong sa mga kalsada na tila may dalang misteryo. Pero wala sa kanilang nakakaalam ng tunay na istorya. Kumakalat ang bulong-bulungan tungkol kay Corina. Ang sumpang ipinataw niya kay Brenda ay bumalik sa kanya. At ngayon pinaparusahan siya ng itim na mahikang nilikha niya. Hindi na siya makabangon mula sa sakit. At sinasabing ito ang hagupit ng karma dahil sa kanyang kasalanan. Habang tumitindi ang takot ng mga tao, unti-unti silang umiiwas. At iniwang nagdurusa si Corina sa anino ng kanyang sariling gawa. Habang ang taga-baryo ay tahimik na tinatanaw ang pait ng galit na hindi na naitama. Sa ilalim ng paghihigante, walang tunay na nagwawagi. Si Brenda na nagkasala dahil sa matalim niyang pananalita ay nagdusa sa ilalim ng sumpang hindi niya nakita.
Si Corina na gumamit ng itim na mahika. Siya rin mismo ang nagbayad ng malaking kapalit nito. Ang bawat pagkakamali ay may dalang pasakit. At ang sakit na dulot ng galit ay nagiiwan ng sugat na maaaring hindi na maghilo. May kapangyarihan ng itim na mahika. Ngunit ito'y may kabayaran. Isang kabayaran na kahit sino'y hindi kayang takasan. Lalo na kapag nagsimula ng kumilos ang karma. Ang aral mula sa mga pagkakamali nila ay aabot sa mga susunod na henerasyon. Pati ang mga bulong ng nakaraan ay nananatiling gising. Nagiging kasangkapan para magsilbing aral para sa iba. Ang pinakamahalagang aral, ang galit at paghihigante ay hindi dapat ginagamit bilang sandata. Huwag nating hayaan na ang galit at paghihigante ang magdikta ng ating kapalaran. Sa halip dapat pa rin mangibabaw ang pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa. At hayaan itong magdala ng liwanag sa ating landas. Wakas.